ito na paksa na pinag-usapan ng matagal-tagal at hanggang ngayon kahit na tapos na halos ha? Ay hindi pa pala. Hindi pa pala ba't ko pala tinapos? Ay ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment court Nag-convene na sila. Nag-convene At nagpadala na ng summon ha? Suman, hindi pa. Pero ang summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ay yung naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pang magsuntukan. Pero kalaunan pala Katapos-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Yun diba? na nga. Ito pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yes po. Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kino-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating in-amend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan. So, ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun di ba? Parang sa legal term, parang nagtalo sila doon Sen yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeal sa atang nagsabi, ni-remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli. Opo. Ibalik. Opo. Sa Tagalog. Ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako Katoliko dyan. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam po, dahil through observation naman, pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan. Pag may piyesta sila, may misa. Pag mayroong binibinyagan o kumpil yata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung ano ang ibig sabihin noon. Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. With all due respect, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala na yung, may kopya sila ng impeachment complaint. Folder ano yun. Talaga tatong-patong dala-dala nilang ganon.
Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ganun ba? Yung unang sa kasaysayan mo pala yun. Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay na para minisahan. sa akin Oho. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Opo. Hindi ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na Baka naman na binyagan o kaya Ayun nabuhay. na nga, ganon. ano nga yun? Kaya kayong dalawang tinatanong ko, sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin eh. Oho. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, di ba? Oo. I-hear, i-acquit o kaya ay patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Aha. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senator judges. Ay, hindi. Mali naman yung pangangatwira na yun, Jen. Oho. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court eh. Opo. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Eh yun, yung House of Representatives represented by the prosecutors, kayo yung kayo yung Opo. kayo yung litigant. Opo. Oho. Ngayon, Sila yung ang taga-usig. korte, sa regular na korte, regular, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Oho. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag ngayon, halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Ayun. Di ba? Oho. Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng i-dismiss. Hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yun yung mga detalye. Opo. Ang korte, sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff, Jen. Opo, So, oo. ang defendant Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024. Oho. Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Oho. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Okay. Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rule sa House of Representatives. Oho. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado eh. Oho. May 3 nang anong ginawa nyo doon sa 3? Kayo nga Na-pending ho yung